Narito na po si Len para sa ating ika-189th day na ating share ng devotion video. And sorry po, hindi po tayo nakasimbang yung araw na to, but God knows kung ano yung ating mga nilakad. And we know that God provides all the solution para sa ating mga kinaharap ngayong buong araw na ito. And I pray that kagaya sa naging devotion natin kagabi, that God will provide all the needed answers, all the needed solution para sa mga bagay na maaaring maging dahilan para tayo ay mawalan ng pag-asa. Pero sabi nga, if we stand firm in our faith in the Lord, ay hindi tayo pababayaan at iiwanan ng ating Panginoon. Matatapos natin, pagtatagumpayan natin anumang ating harapin at ang mga salita o karunungan ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon ay walang sino man na pwedeng magpabulaan sa ating mga salita na ipinagkaloob ng ating Panginoon. So bago po tayo magsimula ng ating devotion o pagbubuli-buli ng salita ng Diyos, ay tayo po muna ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon, pinupuri, dinadakila at pinapasalamatan ng inyong pangalan Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo Panginoon at sa mga solusyon sa bawat mga problema o pagsubok na aming kaharapin Panginoon. Tunay nga Panginoon na kapag nanatiling matatag at matibay ang aming pananalig sa inyo, ano man ang aming harapin, ito ay aming mapagtatagumpayan kung paano napagtagumpayan ng Panginoong Yesus hanggang sa kamatayan, Panginoon, at sa pagkabuhay na muli. Kaya maluwalhati siyang nakaupo sa inyong kanang trono. Kaya Panginoon, dalangin po namin sa aming magiging pag-aaral na ito na kayo ang mataas at mapapurihan, Panginoon, at hindi ang sarili ko po, Panginoon, na ang glory ko, Panginoon, ang mag-shine. Ngunit itago mo po ako sa inyong likuran at langisan ng aking labi upang ang mga salita nalalabas sa aking bibig, Panginoon, ay tunay na nanggagaling sa inyo at inyong mga pangungusap. Ako lamang po ay maging instrumento ng pagbabahagi ng inyong ebanghelyo sa aking kapwa, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, sa lahat na makakabasa o makakapakinig nito, Panginoon, o makakanood, Panginoon, ay magsisilbi itong daan, Panginoon, para sa pagkakilala ng malalim at matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. Dahil tunay nga po, Panginoon, na kayo lang ang may kakayahang magpabago sa bawat tao, Panginoon. Sila man ay napakasama, Panginoon, ngunit kayo po ang may kakayahan, Panginoon, na mag-stir up ng heart ng bawat isa. Basagin ang anumang mga nakakahadlang, Panginoon, upang makalapit kami sa inyo ng 100%, Panginoon. Ngayon din po, habang buhay kami magpapasalamat sa inyong anak na si Jesus, na butong na anak na si Jesus, sa kanyang ginawang pag-aalay ng kanyang buhay at lubo para sa katumbusan ng aming kasalanan sa krus, Panginoon. Kaya kami ngayon ay malayang ipahayag at ipamalita sa iba ang tinapos na gawa ng Panginoong Jesus. Ngayon din po, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa aming Panginoon upang ang aming magawa ay ayon lamang sa inyong kalooban, Panginoon, ikinalulugod at masamyong handog sa inyong paningin. Ano pa man po ang mga secret petition and prayer na bawat isa, Panginoon, alam namin na dininig niyo na, Panginoon, and we will receive all that we have prayed for and all that we sow, we will reap, Panginoon. Lalong higit ang pagtuturo, ang pagbabalita, Panginoon, sa bawat tao na tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus upang kami ay maligtas at magkaroon ng assurance of our salvation. Ito po ang aming samad dalangin sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So tayo po ay nasa Lucas 21:16. Ito po yung sinasabi. Ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Message. Nakakalungkot daw ang maaring kahinatnan ng iba sa mga sumusunod sa kay Jesus at sa Diyos. Ipagkakanulo daw sila ng kanilang mga kapamilya at kamag-anak. Ipapapatay din daw ang ilan sa mga ito. Application. May mga nakaranas na ng ganito kahit sa panahon natin ngayon, lalo na ang mga nasa bansa sa gitnang silangan. Dahil maigpit nilang ipinagbabawal ang tungkol sa pagbabasa, pagdadala ng Biblia ng mga mananampalataya sa kanilang lugar o bansa. May mga nakakulong at ang iba ay pinapahirapan at pinapapatay. Ngunit para sa mga tunay na nakaranas ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos ay hindi sila takot sa anumang pag-uusig o pagkakanulo
na maranasan nila. Kagaya ni Pablo na nasabing ang mabuhay dito sa mundo ay kay Jesus at ang kamatayan ay tagumpay. Dahil ang sakit o paghihirap ng pisikal na katawan ay naglalaho at nagwawakas. Pero ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos ay walang wakas. Masaya pa tayo dahil sa wakas ay harapan at totoong makakasama na natin ang Diyos. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita o ng salita ng Diyos, diba? So, ayun, kung nakakaranas tayo ng mga persecution, mga pag-uusig ng ating kapwa, di ba? Ang iba nga ay talagang nakakaranas na pahirapan sila or i-torture, di ba? At yun na nga, yung nailagay po natin na example dito is yung mga nangyayari sa gitnang silangan o Middle East, di ba? Dahil syempre, ang paniniwala po nila ay ang relihiyong Muslim na kung saan ay pwede sa kanila na patayin ang isang tao, lalo na kung ito ay lumalabag sa kanilang batas na ipinagbabawal nga po nila ang tungkol sa ebanghelyo, ayan, ang pag-aaral ng Biblia o salita ng Diyos, at lalong higit ang pagkakaroon ng mga gawain o pagtitipon na tungkol o patungkol sa pananalig at pananampalataya sa ating Diyos at sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang karamihan po ng mga nasa Middle East ay gumagawa ng mga lihim na pagtitipon para magkasama-sama upang purihin, dakilain at itaas ang ating Panginoong Diyos. Subalit, tayo naman po sa awa ni Lord ay hinayaan ng Diyos na makapagtrabaho sa isang open country which is Hong Kong, na kung saan ay malaya na ipahayag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon at tulungan ng ating kapwa na mas makilala ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga training ng discipleship, leadership, ministerial studies, at kung ano pa man na theology na nais nating matutunan upang mas mahasa tayo to become a preacher, to become an evangelist, to become a prophet, or kahit mga ordinaryong tagapagpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kung tutusin itong nilagay po natin dito na example tungkol sa sinabi ni Pablo na to live is Christ and to die is gain, ay one of my favorite verses din po na ginamit din natin sa ating Thursday devotion sa Alive in Christ. At ayan, parang kaangkop din na ang aking ama. Alam niyo naman po na ang aking ama ay sumakabilang buhay na. Mag-third year death anniversary na po siya this October 1. And we know na ang aking ama hindi man perfecto dahil halos lahat tayo, we all fall short for the glory of God. But ang ating Panginoon ay lagi tayong inaabot, lagi tayong sinasaklolohan kapag tayo ay nasa verge na ng ating pagkakasala o pagkalugmok o pagkadapa sa kasalanan o kasamaan. Laging ang Diyos ay gumagawa ng paraan, gumagamit ng mga tao nang sa gayon tayo ay maibalik muli ang ating magandang ugnayan o relationship sa ating Panginoon. And once that we were restored and na-regain ulit natin yung ating good relationship with God, ay nawa ay panghawakan po natin ito until sa katapusan ng ating buhay dito sa mundo. Dahil sabi nga, ang iniisip ng iba kapag ikaw ay naging mananampalataya o naging Kristiyano, akala nila masaya lang ang buhay, di ba? Kaya may kanta na, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero sa katotohanan po, kung ang mga normal na tao o mga hindi mananampalataya ay dumadanas ng mga pagsubok, sabi nga po, mas lalong higit daw ang mararanasan ng mga pinili na maging tagapagturo, tagasunod ng ating Panginoon kagaya ng kanyang mga disciple, diba, na talagang torture yung nangyari sa kanila, but still they stand in their faith, in their love, in their commitment with God, at kahit lisanin man nila ang physical na katawan na ito na pinahirapan, sinaktan, sinugatan, binitay, o ano pa man ang ginawa na pagpapasakit sa katawang ito, sa kanila naman ay ayos lang, kayang-kaya dahil alam ko na sa pagkatapos ng buhay na ito ay may nag-iintay na ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Diyos ay makakasama na natin ng harapan. At doon sa kaharian ng ating Panginoon ay wala nang sakit, wala nang paghihirap, wala nang pagluha, kundi ang ating daan na dadaanan ay purong mga ginto na kung dito sa mundo ang ginto ay pinahahalagahan ng sobra dahil ito ay pinaka mamahaling mineral na meron dito sa mundo. Ngunit
sa kaharian ng ating Panginoon. Yan ay dadaanan lamang natin na daan na purong gawa sa ginto. Dahil ang Panginoon ang kayang magbigay, ang Panginoon din ang kayang bumawi o kumuha nito sa atin, di ba? Kaya ano man ang pagdaanan natin, ayan, karamihan ng mga pinipili na maging tagapasunod ng ating Panginoon, they were rejected by their family, they were persecuted by many people, maaring sa kanilang bayan, sa kanilang bansa, di ba? Pero once that you stand still sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon, lagi nating tandaan, hindi tayo malulugi. Dahil sabi nga, every battle that we face, ang Panginoon ang lalaban para sa atin. Hindi natin kailangan mamroblema. Kagaya sa sinabi niya na, do not worry sa pagkain man nakakainin mo, sa pera na kakailanganin mo, sa solusyon sa bawat problema na kinakaharap mo, sa paghihirap na dinadanas mo, at maging ang karunungan na kakailanganin mo para mo-overcome yung mga pinagdadaanan mo ay kayang ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon, di ba? Dahil sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added into you. Dahil kung gaano kayaman ang ating Panginoon na naglikha ng buong mundo at nagbigay ng buhay sa atin, ang kayamanan na yun ay maaari din tayong maging tagapagmana nun once we are in Christ. Diba? Sabi nga, ang lahat ng mamanahin ng ating Panginoong Yesus bilang bugtong na anak ng ating Panginoong Diyos ay mamanahin din ng mga tumanggap, kumilala at namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at nakikita sa atin ang Christ-likeness. So, nawa po ay maging adhikain ng bawat isa sa atin yan to be more like Christ. Na we are to live for Christ. We are to live as a Christ-likeness, as ambassador, as a instrumento o helper ng ating Panginoon para maabot ang lahat ng tao sa lahat ng panig ng mundo o kahit sa ibang mga planeta man yan o kahit sa buwan pa basta may tao doon ay maaabot ng ating pamamahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Lalo nga po, napakagandang bagay na ngayon na meron ng mga social media na nawa ay gamitin natin ang ating social media para matulungan ang ating kapwa upang magkaroon ng deeper relationship with the Lord and maturuan natin through training kung ano yung pinagkaloob sa atin ni Lord na talent, kung pinagkalooban tayo ng Diyos ng kayamanan. Gamitin natin yan to help other people, to reach out to them dahil yun ang mas ikinalulugod ng ating Panginoon. Walang effort natin na masasayang sa ating Panginoon dahil lahat yan ay recorded at nakikita ng ating Panginoon. Kung dito sa mundo, ang mga CCTV ay may limit ang kayang makita. Ngunit ang ating Panginoong Diyos, kahit magtago ka sa pinakailalim ng lupa, pinakailalim ng tubig, ay kayang-kaya niyang makita kahit ang nilalaman ng isip o puso natin. Kaya nawa, ay sa ating isip, salita at gawa, ay makita na tayo ay mga mananampalataya at namumukod tanging mga adopted at anak ng ating Panginoong Diyos. So, nawa po yung may natutunan kayo sa ating share na devotion video and let us all end up into prayer. So, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong mayamang mga salita na aming napagbulay-bulayan sa gabing ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi lamang ito narinig ng bawat isa, Panginoon, bagkus ay mai-apply o maisabuhay po namin ito. Ngunit sabi nga, hindi namin ito magagawa sa sariling lakas lang namin o kami ay mananangan dito, Panginoon. Ngunit, if we put our trust and we put our faith into you, Lord God, anumang bagay ay kakayanin namin. Dahil kinaya nga namin ang bugtong anak na si Jesus at kakayanin din namin dahil siya ang pinanggagalingan ng aming lakas, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, nakagaya sa nabasa namin, Panginoon, na ano man ang pagdaanan namin pag-uusig ng mga kapamilya, mahal sa buhay ng aming bayan o bansa, Panginoon, ay mananatili kaming matibay at matatag sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon, dahil alam namin na ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang at may limitasyon, Panginoon. Ngunit ang buhay na walang hanggan sa inyong kaharian, Panginoon, ay walang katapusan. Kaya yan ang pinakaasam ng bawat isa sa amin na makamit at mapuntahan matapos ang buhay na ipinagkaloob niyo sa amin dito. Nawa ay maisabuhay namin, Panginoon, hanggang sa huling hilinga kung ano man ang aming mga natututunan sa bawat araw, Panginoon. Hindi po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga dumadanas na mga pinansyal na mga problema, Panginoon. Ito man ay sa utang, ito man ay sa trabaho, ito man ay sa negosyo, Panginoon. Mga planong ipagawang bahay, bahay-sambahan, at mga
ospital, mga paaralan, Panginoon, at gagamitin pa ninyo, Panginoon, upang mapalawig ang inyong ministeryo dito sa lupa, Panginoon, ay alam namin na ipagkakaloob mo because you are our provider, Panginoon. Gayun din sa mga nagnanais na bumili ng mga sasakyang panghimpapawid, pang dagat o pang lupa, Panginoon, upang magamit para mapuntahan ang lahat ng even mga remote area, Panginoon, mga kabundukan at hindi napupuntahan ng iba't ibang mga tao o mga body of Christ, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ay pagkakaloob nyo dahil ang kanilang mission, Panginoon, ay ang go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. Hindi po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon. Ito man ay maluba o hindi, Panginoon. Ito man ay physical, emotional, o spiritual, Panginoon. That the healing be upon us, Panginoon. That by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, Panginoon, we are healed, Panginoon. And we know, Lord God, kung paanong pinagaling ninyo ang mga nakasulat sa Biblia, Panginoon, ay gayon din, Panginoon, na kayang-kaya niyong pagalingin ano man ang sakit ng bawat isa. Ito man ay maaaring matagal, ito man ay biglaan o mabilisan, Panginoon. At kung ang magiging solusyon po, Panginoon, o kasagutan ng kagalingan ay ang pamamaalam sa mundong ito o sa panglupang katawan, Panginoon, ay ang kalooban niyo lamang ang masunod. At bigyan niyo po ng comfort, Panginoon, ng mga kapamilya o mahal sa buhay na maiiwan ng mga taong inyo ng pagpapahingahin upang makasama na ninyo sa inyong kaharian. Ngayon din po, Panginoon, we pray for all the prophets, evangelists, pastor, priest, missionary, Panginoon, at prophet, Panginoon, na nagiging instrumento, Panginoon, kahit ang mga ordinaryong tao na nagnanais, Panginoon, na gamitin ang bawat buhay namin, Panginoon, upang ipahayag sa lahat ng tao, Panginoon, ng inyong ebanghelyo. Alam po namin that you will provide for them, for their family, mga transportation, Panginoon, ang mga tuition fee ng mga anak, Panginoon, at pang-araw-araw na buhay ng bawat isa, Panginoon, ay ipagkakaloob niyo po at all the blessings, all the provision, Panginoon, will experience at mararanasan ng bawat mananampalataya at tagasunod niyo, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, sa bansang Hong Kong, Panginoon, namin pinagtatrabahuan, Panginoon, ang aming mga amo o magiging mga future amo, Panginoon, o kayo po, Panginoon, ang siyang gagabay, Panginoon, upang maging maayos at harmonious ang aming pakikisalamuha sa kanila at sa bawat taong aming makikilala. They will see, Panginoon, na nagsashine ang inyong liwanag, Panginoon, upang maakay sila patungo at palapit sa inyo, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, I pray, Lord God, para sa inyong chosen nation, Panginoon, ng Israel, Panginoon, na mas marami pa, Panginoon, sa bawat mga bansa na hindi kumikilala sa inyo, Panginoon, ang kikilala at tatanggap sa inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. At ang bawat bansa, Panginoon, ay magkakaroon ng economic growth, Panginoon, economic progress, Panginoon. There will be unity, there will be love, Panginoon, there will be peace and forgiveness, Panginoon. Ano ang mga digmaan, Panginoon, giyera, Panginoon, ay magwawakas at hindi mangyayari, Panginoon, sapagkat mangyayari ang muling pagparito ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, kung lahat na ng mga tao, Panginoon, ay maging mananampalataya at kumikilala at tumanggap sa inyo, Panginoon. Ngayon din, Lord God, pinapanalangin po namin ang lahat ng mga plano ng bawat isa, Panginoon, kagaya sa inyong salita sa Jeremiah 29:11, Panginoon, that our life verse, Panginoon, na you know what is your plan for us, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope and a future, Panginoon, na hindi pa man namin nakikita ang aming hinaharap, Panginoon, ay kayo na ang nakababatid nito, Panginoon, at hayaan ninyo na ito'y mangyari at maganap sa amin habang kami ay nabubuhay dito sa mundo, Panginoon. Gayon din sa aming pamilya, sa aming mga anak, Panginoon, sa aming mga balaking, Panginoon, na ipatayo o magawa, Panginoon, sa pansamantalang buhay na ipagkakaloob niyo sa amin dito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kulang ang aming lifespan, Panginoon, na isa na pamamalagi dito sa mundo, Panginoon. Pero kapag ginamit namin ito sang-ayon sa inyong kalooban, Panginoon, ay we can say na tunay na nagkaroon kami ng live life to the fullest, Panginoon, na nakasunod sa inyong kalooban. Kaya muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat na ano pa man po ang mga secret na panalangin at petisyon ng bawat isa, Panginoon. Alam na namin nakarating na sa inyo, Panginoon, at hayaan yung mangyari at maganap sa buhay namin.
Pinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng butong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye!